Okay. Okay, hello everyone ulit. Meron ako ditong DIY project ulit. Okay, so meron ako ditong sirang electric fan. Tapos, yung laman loob niya ay ito. Sira na. So, ang ginawa ko, bumili ako ng Bolt DC. Marami kasi ako napapanood, no? Kaya ganyan yung ginagawa nila. Yung ganito. Ano ba, ilalapit ko ito. Tumba ko. Makita nyo. Yan. Ganito. So, pinalitan ko siya. Tapos, pinanggal ko. Sinalpak ko to. So, ganyan lang. Nilagyan ko lang siya ng ganito para kumapit siya. So, matibay naman siya. Ito ay 12 volt DC. O, hindi mo siya pwedeng erekta sa AC. 12 volt DC lang siya. Okay? So, DC motor. Nilagyan ko siya ng controller. Ito. Tapos, naglagay din ako ng digital voltmeter para malaman ko yung input voltage niya kasi ito ay hanggang 13 volts lang, 13.5. So, kapag lumagpas doon, baka masira yung motor natin. So, at least meron tayong nakamonitor, no? Kung ano yung voltage niya. Tapos, dito yung input niya, dito natin ipa-plug. Kung 12 volts battery yung gagamitin natin, pwede. Dito. Tapos, kung AC, dapat gagamit ka ng power supply. Tapos, dito mo rin siya ikakabit, no? Tapos, ito naman is output lang to. So, para dito lang yan sa LED, no? Nilagyan ko lang ng ilaw. Okay, so, meron din siyang output na 12 volts. Okay, so, ang interesting part dito, kapag walang kuryente, pwede mong paikutin to. Kapag pinaikot mo to, makakapag-produce siya ng, let's say, sabihin natin mga approximate. Pwede din siya umabot ng mga 10 or 12. Depende sa bilis. Depende sa bilis, no? Actually, based on my sarili kong hand drill na ginamit, umabot lang siya ng 6. So, mahina lang kasi yung aking hand drill eh. Pero hindi ko pa nasusubukan kung gaano siya kalakas yung mga, kung gaano kalakas, like for example, malakas yung gagamitin mo source para magpaikot. Okay, so ito ay itest muna natin. Okay. Paano? Dito. Plug ko siya dito. Dito pala, mali. So, i-off ko muna to kasi mas, malakas kasi to eh, 15 kasi to eh. So, i-off ko muna, no? So, try natin. Okay, nakaplug na. Then, itong ating bulb, no? Okay. Isaksak natin yung para sa LED. Tapos yung input natin. Tapos dahan-dahan lang natin siyang ihitin. Kasi 15 yung ating source eh. Baka pag binigla natin pumasok yung 15 agad, pumutok yung natin. Putok tong ilaw natin kasi 12 lang to eh. Tapos baka hindi na gumana yung motor natin. Dahan-dahan lang natin. So, umilaw na agad yung ating bulb. Okay. Okay, umikot na siya. 3.17. Ganda lang. Okay, monitor natin. 4.4, 4.9, 5.48. Okay, so malakas din siya, di ba? Ano na? 9. Actually, hanggang ano lang ako dito. Yan. 12. So, malakas na rin siya. Malaking tipid na rin to sa So, ganito lang gagawin nyo. Ayan na. Nagikot na siya. Ayan, matibay naman siya. Ganito lang. Nilagyan ko lang ng ganito. Ayan. Tapos yung ating valve naman, okay naman. Okay. Tapos, papakita ko rin yung sinasabi ko sa inyo na interesting part nito, no? Papaikutin ko to para makapag-supply naman tayo. Actually, wait lang. Actually, etong ating itong ginawa ko nito, may video na ako nito, no? Pwede nating i-plug dito. Tapos, para makapag-charge din tayo. So, hindi naman yan iinit kasi mataas naman yung ating Okay, so bunutin ko to. So, inaan ko muna.
plug in ko tong input natin. Diba sabi ko 12 volts din tong natin. 12 volts din tong charger natin. Yan. Tapos gagawin ko, maglalagay na ako ng yung wire para sa pag-charge ng cellphone. Okay, wait lang. Okay, plug natin to. Plug. Ayan. Tapos plug natin dito. Kung kayo gagawa ng ganito, no, kailangan mag-ingat kasi sa mga ganitong electrical works kailangan yung safety, no. Mahirap na. Okay, let's try. Start ulit natin. Ganda lang. Okay, 12.4. So, yung input naman dito 12.3. Tapos tataas yan kapag ginon ko yung baba ko lang muna. Gawin ko lang 11. Yan. So, i-on ko. Tumaas yan ng 12.9 actually. So, baba natin. Yan. Yung ating output is stable na 5.2. Tapos yung ating cellphone, charge na siya. So yan, may ilaw dito. I-off natin. I-on natin. Ayun, charge. Friday, December 5. Okay? So, di ba? Ngayon, ang gagawin natin ganito. Paano kung nawalan ng kuryente? Tapos, so meron tayo pa pwedeng gawin. Okay? Yun yung sinasabi kong interesting part dito. So, marami na nakakalam nito. So, para hindi pa to sa mga nakakalam. Okay, so i-off ko lang. Wait lang, setup ko lang. Okay, so itong ginawa ko, kinabitan ko rito. Bala ko siyang paikutin, no? So, pag pinaikot ko siya, mag-generate siya ng voltage. Okay, so kung walang kuryente, pwede akong paikutin to para makapag-charge ako ng aking phone. Okay, lang. Ayan. 5. Gumana na. Tapos, mag-charge na rin yung ating phone. Okay? So, good. Yun ang maganda dito sa DC motor. Okay. Okay, so ibig sabihin, kung wala nang out of tinanggal ko kasi yung propeller niya. Wala nang shutdown, pwede mong paikutin to. So, sino magpapaikot? Pwedeng hand, paikutin mo, pero dapat meron ka something na kagaya nung sa bike na kapag inikot mo, kunting ikot, mabilis. Okay? Tapos, pwede rin sa tubig. So, merong nakadesign na something na para naman sa yung wheel nun para naman sa tubig para mapaikot niya to, and of course sa sa hangin. Okay, yun ang mga source natin para mapaikot to. Okay, so yun lang, maraming salamat.